sumisingit, gusto ko unahan, eh, hindi naman ako nakipagkarera. Kahit unahan nyo ko ng unahan, okay lang. Hindi ako makipagkarera sa inyo at di ba ganun. Hindi ko isusugal ang aking kaligtasan at ang aking buhay para lang sa ganung bagay. Ito nga lang, ingat na ako eh, kasi nakailang disgrasya na rin ako sa motor. Hindi lang dalawa, hindi tatlo, hindi apat, 6 pa yata. Ilan laman na yung nawala sa akin dahil sa disgrasya. Yung pag-iisip natin palaging safety, kasi yun ang mas masaya, yun ang mas mahalaga. So masaya ka lang na makakasibak ka, naku, napakamali, maling-mali. Isip bata yung ganun. Mahiya kayo sa sarili nyo. Puro mga sports car, oh. Ferrari, Civic, Porsche, Civic, GTR, Porsche. Tata, sama natin isa. Good morning mga kaibigan, at nagbabalik ang inyong lingkod, Dan Can Ride, at magandang umaga sa inyo lahat. Napakaganda ng umaga, at sa wakas ay wala na tayong bagyo ngayong araw. Itong isang araw eh nanggaling ako ng Bicol. Nung pumunta ako wala nang bagyo. Napakaganda ng araw natin, pero ang sabi ay meron daw paparating na naman na bagong bagyo mga kaibigan. Namiss ko tong motor na to. Nung nasa Bicol ako, sabi ko parang namimiss ko yung dalawang motor. Parang gusto ko mag big bike, pero hindi ko magawa kasi nasa malayong lugar ako. Ito agad yung ginamit ko. Napakasarap ng pakiramdam, yung lakas ng hangin, tapos malamig. Opya, malamig ang panahon. Napakasarap sa feeling. Kaya dalas-dalasan natin ang pagmamotor, pero dagdagan din natin ang pag-iingat mga kaibigan, kasi delikado rin ang pagmamotor. Noong nasa Bicol ako, sabi ko parang ang sarap motorin nung lugar na yun. Kasi isang gabi may pinuntahan kami nung kliyente ko. Alam niya ba, napakaganda ng kalsada nila, walang lubak, napakaganda, tapos may mga ilaw pa. Sabi ko, kung ikukumpara mo yung kalsada sa Bicol kumpara dito sa Manila, Cavite, eh parang malayo. Kasi unang-una, maganda yung kalsada, maraming ilaw, wala masyadong lubak, maluwag, wala pang traffic, diba? So sabi ko parang ang sarap motorin itong lugar na to. Ito na. Medyo napatraffic, medyo napadaan tayo sa traffic. Medyo nahirapan ako dun at napadaan ako sa palengke, sobrang traffic. Medyo nahirapan ako, na-challenge ako dun. Sana hindi masyadong traffic doon sa EDSA. Mukhang hindi naman. Nung pumunta ako ng Bicol, sayang hindi ako nakapagmotor. Mamotorin ko sana, kaso ang lakas ng bagyo at binaha talaga yung Bicol. So kung maglaland travel ako, malamang mahirapan ako, kasi baka mamaya mas stranded ako doon sa isang lugar. Eh marami pala mga lugar din na binaha, na sobrang baha talaga, sobrang taas, na kung ilaland travel ko yun, eh baka mas stranded nga ako. Kaya mas maigi na rin na mag-aeroplano na lang ako papunta ng Bicol, at sa gayon eh mas mabilis ang aking biyahe. At hindi ako may stranded kung sakasakaling may madaanan akong binaha. At sayang at di ako nakapagmotor papuntang Bicol, eh iba-vlog ko sana, pero kasamaan pala eh napatsyempo naman yung bagyo. Kaya ayun, napa-aeroplano lang na tayo ng di oras. Nung nag-Bicol ako, hindi ko masyado na-enjoy, kasi nung pumunta ako doon puro trabaho. So akala ko kasi maaga ako makakauwi or maaga ako matatapos dun sa trabaho. Yung kinalabasan eh 2 araw pala ako magtatrabaho doon. So hindi ako masyadong nakapagala doon, nakapag-enjoy masyado. So puro trabaho. Akala ko kasi mga 1 oras, 2 oras lang yung aking itatagal doon sa kliyente. Eh 2 araw naman ako doon mag-stay. Eh yun pala, 2 araw ako doon magtatrabaho. Dire-diretso. Puro tulog lang ang ginawa ko doon sa hotel. So hindi ako nakapagala. Kaya puro trabaho. Talagang trabaho ang ginawa ko sa Bicol.
di bakasyon. Pero okay lang naman kasi at least nakapunta ako ng Bicol. Swerte na sa amin na mga mapunta sa mga probinsya. Kasi yan ang pinaagusto namin, yung buwabiyahe sa mga malalayo sa probinsya. Kasi nakapamasyal kami, di ba? Habang may trabaho. At hindi ko pinagsisisihan dahil ako enjoy na enjoy kahit papano. Ang sarap. Hindi namimiss ko eh. Woo! Sarap talaga. Ang sarap. Tinakamis. Smooth ang kanyang power delivery. Napakaganda, napakasarap talaga ng dali nito. Kaya inisip ko talaga, hindi ko talaga ibebenta to eh, itong Z9. Hindi ko talaga ibebenta to. Matagal kong gagamitin to dahil napakasulit niya, saka napakasarap niyang gamitin, diba? Parang sinid. Yan, nasanay na siya sa C1000, hindi siya nagpapalit na motor pang vlog. Parang ganun yung gusto ko. Mag-stick lang ako dito sa Z900 kasi kompletos regados na siya eh. Meron na siyang traction control, power modes, ABS, ano ba, adjustable na mga suspensions, ano pa ba, naka TFT display, di ba? Tapos pero pang rider mode, so pwede mong i-adjust depende sa yung gustong riding style. Sulit na sulit kumbaga, di ba? Kahit anong terrain, kahit anong weather, di ba? Depende sa style na gusto mo, maseset mo, di ba? Kaya sulit na sulit yung motor na to. Matagal mo siyang magagamit talaga kasi lahat na lang kailangan mo yan nandirito na. Kung ano ka lang naman, normal rider ka lang naman, hindi ka naman karerista, hindi ka naman nagtatrack, diba? Sulit na to, diba? Wala ka nang hahanapin, hindi naman ako kumakarera. Sulit na sulit to para sa akin. Wala na akong hahanapin pang iba. Ingat tayo, maraming buhangin dito. Binaba ko na yung visor kasi baka tinatamaan na naman na hangin yung microphone puro hangin yung marinig nyo sa audio. Kagabi naghahanap ako ng mga gulong na pwede sa mga motor ko. Syempre yung pasok sa budget natin, marami naman dyang gulong na pwedeng bilhin sa market, pero syempre hindi naman tayo gano'ng kayaman, kaya naghahanap tayo ng budget friendly pero maasahan na gulong, di ba? Hindi porket mura kukunin na natin, di ba? Doon pa rin tayo sa tiwala at maasahang brand. Kahit medyo mahal yan, okay yan, kasi sure naman na hindi kanyan papabayaan. Pero doon tayo sa pasok lang sa ating budget, no? Hindi naman ako kumakarera, so hindi ko naman kailangan ng masyadong mamahaling gulong. Kaya doon lang tayo sa bagay sa riding style natin. Sige, gugulat ako, bigla umaanay oh. Sumisingit, gusto ko unahan, hindi naman ako nakipagkarera. Kahit unahan nyo ko ng unahan, okay lang. Hindi ako makipagkarera sa inyo at di ako ganun. Hindi ko isusugal ang aking kaligtasan at ang aking buhay para lang sa ganung bagay. Unahan nyo ko ng unahan, wala ang problema sa akin. Hindi ako mainis, di ako magalit, at di ko kayo sasabayan. Dahil iniisip ko unang-una ang aking buhay, ang aking kaligtasan at ang aking pamilya, diba? Yun ang number one sa akin. Pag pinatulang ko pa yun, pahamak pa ako, edi mas malala, diba?
Di ba? Ito nga lang, ingat na ako kasi nakailang disgrasya na rin ako sa motor. Hindi lang dalawa, hindi tatlo, hindi apat, mga 6 pa yata. Ito, may mga buhangin dito kaya nag-iingat ako. Yung isang gustong kumarera sa akin kaganina akala naman niya papatulan ko siya. Hindi ako ganun, relax lang ako Gusto niya bang kabahan ako bigla? Ako takot sa mga kare-karera na yan, at ilang beses na nga ako na-disgrasya at akala ko okay ako, pero hindi pala ako okay. Masyado akong tiwala, pero sobrang tiwala ko sa sarili ko, ilan laman na yung nawala sa akin dahil sa disgrasya. Ilang parte na ng katawan ko ang nabawasan, ilang parte na ng katawan ko dahil sa tingnan mo, di ba? Yan ang iwasan natin, yung mga biglang may bubulaga sa'yo na hindi mo inaasahan dahil masyado kang tiwala sa iyong sarili. Akala mo kaya mo, hindi naman pala. Bigla ka masusurpresa, bubulagain ka ni disgrasya, nakakalimutan mo na daw siya, di mo na raw siya masyadong pinapansin. Kaya medyo nagpapansin sa sayo at ginulat ka, ikaw naman diba? Na-shock ka, di mo alam yung gagawin mo, out of balance ka, out of control ka, diba? Yun na nga. Pero ride safe mga kaibigan, at sana maging ligtas tayo palagi sa ating mga rides. Iwasan natin mga ganang pag-uugali. Kala nyo yung mga professional karerista kayo, yung mga panggugulat na, yung mga plan yung bubulagain para lang pag mukhang yung gusto nyong karirahin, diba? Pamukha sa kanila na mas mabilis kayo, ganun. Di magandang pag-uugali yun. Nakakatawa nga kasi ganun pala yung pag-iisip nila, diba? Yung pag-iisip natin palaging safety, kasi yun ang mas masaya, yun ang mas mahalaga. Nauwi tayong safe sa mga pamilya natin, diba? Hindi yung unahin natin palagi yung pride o yung kayabangan, diba? Mali yun. Ay nako, ang hirap magbigay ng payo sa mga ayaw umintindi o makikitid ang pag-iisip, dahil mas inisip lang nila yung kanilang mga sarili. Tingnan mo, chill ride lang tayo di ba? Marurot pa tayo, bihira. Marurot ako pag maluwag, pero pag marami mga motorista, hindi. Pinapauna ko yung mga yan. Kasi ayaw ko makadisgrasya, saka ayaw ko makadisgrasya rin yung sarili ko. Diba? Alam ko, may mga pamilya rin yan, nauuwian, diba? Yung iba, umiiwas sa disgrasya. Kaya agad maaari tayo maging responsable tayo sa kalsada, diba? Hindi yung puro sarili lang natin yung iniisip natin, o yung pride, diba? Na inisip nyo, kaya yung sumibak ng big bike o sumibak na ibang motor, papamukha nyo sa kanila, guguhitan nyo, gugulatin nyo, diba? Pangit nun, kagaya kaganina, gusto niya akong lusutan sa kanan, bigla akong napakanan, so di siya nakalusot, nahuli ko siya na gusto lang niya akong bulagain o napahiya siya tuloy, diba? Tapos tinignan ko pa siya na anong ginagawa mo, diba? Ang luwag-luwag na kalsada, gusto mo kong guhitan doon sa kung saan masikip, diba? Diba? Yun na buka tuloy siyang ang luwag-luwag na kalsada, doon siya sisingi sa kanan kung saan masikip, gugulatin niya pa ako, diba? Pangit. Nakakatawa tuloy yeah. Ganun yung mga level ng pag-iisip na mas pinipili nilang, mas iniisip nila yung kapakanan lang nila, hindi yung kapakanan na ibang mga kasabay nila sa kalsada o ng ibang mga rider, diba? Na ganun pala yung level of thinking mo, na ganun lang pala yung doon ka lang pala masaya sa ganun. Ako masaya kung uwi sa bahay ng ligtas na safe. Ikaw masaya ka lang na makakasibak ka. Naku, napakamali, maling mali, isip bata, no? Alam mo yun, isip bata.
Nag-iisip ba tayo ng ganun? Kaya huwag yung gagawin yun, huwag yung gagayahin yun. Mali, mahiya kayo sa sarili nyo. Ay nako, buhay. Hindi tayo unat pag palaging ganyan, di ba? Maging responsable tayo, hindi lang sa kalsada kundi sa buhay. Saka yung mga responsibilidad nyo, gampanan nyo. Huwag nyo tatakasan. Gampanan nyo yung responsibilidad. Harapin nyo yung mga problema. Huwag nyo iasa sa iba, no? Maging lalaki kayo. Kahit yung mga babae dyan, ganun din yung gawin nyo. Ang problema, hinaharap, hindi nilulusutan o tinatakasan. Ang problema, hinaharap at tanggapin natin kung ano yung kalalabasan ng mga pinaggagawa natin sa mundo. Dahil yun ay choice mo eh. Pinili mo yun. So nangyari na nga, hindi inaasahan. Nangyari na nga, ang bangungot mo. Ang dapat na lang gawin ay magbago, matuto sa pagkakamali, baguhin ang nakagawian, at sa ganoon ay hindi na maulit ang mga pagkakamali, at maging mas responsable tayo sa buhay, sa desisyon, sa pagpili ng desisyon. At ang buhay natin ay maikli lamang. Gawin natin ang tama, gawin natin kung ano ang nararapat. Dahil kaya tayo nabuhay sa mundo ay hindi para magpakasarap, kundi gawin yung mga bagay na inutos sa atin, o gampanan yung ating mga responsibilidad o mga layunin. Gawin ang mga layunin sa mundong ibabaw. Ano ba yung layunin natin bilang isang tao, di ba? O, sambahin ng Diyos, gumawa ng tama, sundin ang 10 utos, magsimba bilang isang tao na may kamalayan, na may kaalaman, na karunungan. Gawin natin kung ano yung responsibilidad natin sa mundong ibabaw. Maikli lang ang buhay, oh. Sabi na iba, maikli lang ang buhay, magpakasaya tayo. Dahil darating ang araw, mamamatay tayo, wala naman tayo mamamatay. Magpakasaya hanggat nabubuhay. Pero mali yun. Hanggat nabubuhay tayo, gumawa tayo ng tama. Manalig tayo sa Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos, dahil yun ang layunin natin, diba? Yan ang layunin natin. Hindi tayo ginawa sa mundo para magpakasarap. Hindi yan ang layunin natin. Mahalin natin yung pamilya natin, gampanan natin yung mga responsibilidad, diba? Butasin ang mga problema, harapin natin. Yun lang naman. At bigla ako naging preacher, mga kaibigan, at bigay ng mga payo. Pero bakit hindi? Diba? Bakit hindi? Ganoon naman talaga ako minsan kaysa mga kaibigan ko. Nagbibigay ako ng mga payo, lalo na pag nakainom, diba? Sa mga pisa ko, pag nag-inom kami, binibigyan ko sila ng mga payo. Ganoon naman talaga ako. Ano naman masama ron, diba? Diba? Kahit pa sabihin nagpa-vlog, diba? Hindi na pwedeng magbigay ng mga advice. Pwede. Malaya tayo mga tao. Lahat tayo malaya. Diba? Mas maganda nga gumagawa tayo ng kabutihan kesa naman gumagawa tayo na kasamaan. Diba? Sobrang laya na nga natin, wala na nga tayong masabi sa gobyerno natin, kasi kahit ano pwede na natin gawin, diba? Pero hanggat maaari naman maging responsable tayo, no? Huwag nating samantalahin. Sarap. Dito na tayo sa Makati. Kat bare, inisip ko yung yung teka, saan na naman tayo dadaan na to? May mga running event na naman. So dito tayo sa ibang way. At medyo alam ko naman yung mga dadaanan, kaya di naman ako masyadong mahirapan. Dito kakanan yata tayo. Ay nako, tuwing weekend talaga may mga tumatakbo dito sa Ayala. Kaya minsan magugulat ka, papadaanin ka sa ibang lugar. Yun, hanggang sa maligaw ka na sa Makati, dahil ang daming one way dito. Ang kaganda naman pag Sunday, libre ang mga parking sa mga kalsada. So dati pati Sabado libre yung mga parking sa kalsada ng mga motor. Pero ngayon hindi na.
Sabado may bayad pa rin, linggo na lang ang wala. Ay ay ay, medyo nakalimutan ko na ang daan. Dito yata, kakanan yata tayo. Saan ba tayo dadaan? Hindi ko na alam. At ang daming one way, kaya mahanap tayo ng tamang daan. Baka mali yung mapasukan natin, mayari pa tayo. Ay ay ay, saan na ba ako dadaan? Di yata itindinaan ako dati. Lamutan ko na. Pasok na lang ako doon. Kakanan ako ron sa stoplight. Sige. Ano tayo rito? Ito kumanan dito. So dito na nga tayo. Pag-alangan nakakalimutan ko na yung dadaanan. Namamanhid na yung mga kamay ko. Yun, chinay ko lang sa Waze yung pupuntahan ko. At nakita ko na. Dito lang, sandali. Dire-diretso lang, tapos kakaliwa. Medyo hindi ako familiar sa mga ibang lugar dito kasi bibira lang naman yung mga pinupuntahan ko. Dahil one way, so pag di ka sanay dito sa Makati, baka maligaw ka kasi ang daming one way. Kaya kailangan talaga gagamit ka ng Waze para hindi ka maligaw sa pupuntahan mo. Ayun GTR. Wow naman, tingnan nyo naman puro mga sports car Ferrari, Civic, Porsche, Civic, GTR, Porsche. Wow, sarap. Ako mali dito na nga. Doon pa. Doon pa. Kala ko doon yung pupunta ko. Nakakalito. Ang sarap dito tuwing Sunday, dami mga sports cars. Minsan may mga big bikes din. Papapasana all ka na lang. Tayo sa kabila. Dito tayo dapat kaso bawal yata mag-park doon. Hanap tayo ng parking na okay. Sana meron. Yun langs. Dito tayo. Parada. May parada ron Doon tayo sa maluwag. Yeah. Mamaya tumumbe. Ito nakasagat. Uwi na mga kaibigan. At medyo nagkaroon pa ng konting problema kasi wala pala akong dalang tools. Akala ko nasa bag, di pala. Kaya ayan, mabuti merong malapit na hardware. Ay, di na ako nakapag-guantes. Siguro na lang dun. Mabuti merong malapit na hardware, kaya nakabili ako ng tools na kailangan. Guantes ako kasi masusunog yung mga kamay ko. Masagwa kasi pag maitim yung kamay, hindi pantay.
Yan. May chocolate pa ako sa bag. Yan. Nagdala kasi ako ng mga tsokolate sa bag nung pumunta ako sa Bicol kasi baka wala akong makainan agad. Kailangan ko ng tsokolate para sa enerhiya. Buti mayroong hardware sa tapat doon sa kabilang kalsada. Ngayon nakabili ako ng tools. Dahil kung hindi, pupunta pa ako sa SM na sobrang layo. Pagka layo-layo, tara na. Pagka layo-layo, mabuti meron tools. Opya, daming buhangin. It's a delicate situation. Ayun o. Papunta na sana ako ng SM, ikot sana ako ron. Pero mabuti merong hardware doon o. Ayun o. Ayun na may hardware, so doon ako bumili. At mabuti bukas sila ngayong linggo. Kaya hindi na ako lumayo. At nakabili agad ako ng tools. Pasaway eh. Nakakadaan na kaya tayo rito? Baka. Kasi kaganina may mga nagmamarathon o mga nagrunning-running. Kaya sarado tong Ayale. Pero ngayon mukhang binalik na nila. Ang saya ng aking Sunday. Napakasaya. May problema na-encounter pero carry, di naman ganun kahirap. At sanay na tayo sa mga ganyang sitwasyon. Ang humandle ng critical na sitwasyon, train tayo dyan. Ang humandle ng critical na situation. At ang mahalaga ay kailangan maging relax ka lang at huwag kang kakabahan at relax lang kumbaga. Kontrolin mo yung sarili. Nag-isip ka ng solution pero huwag kang masyadong papadala or huwag kang masyadong ayun ako, ang hirap magsalita pag nagmamaneho. Maging kalmado at mag-isip ng tama. Maging kalmado at mag-isip ng tamang solution. Yun ang the best pag mag-handle ka ng critical na sitwasyon. Natural na nakakabahan tayo pero hangga't maaari, kalmahin mo lang sarili mo. Easy lang, easy. Huwag kang basta-basta mag-decide at mag-isip ng tama. Ngayon at napakaganda ng araw at medyo makulimlim pero di naman nag-uulan. Mainit ang panahon, which is maganda para tuyo ang kalsada at hindi madulas. Hindi ba? Nandito tayo sa Ayala, no? Itong mga naka-Vespa yata to, Vespa riders. Ganda ng scooter nila. Vespa yarn. Di basta-bastang scooter yan. It's a very good scooter. Ang gandang scooter. Alright. Pare-pares pa yung mga kulay ng scooter nila. Puro pula. Kahit ara-arawin mo tong Z900, maliligayahan ka talaga eh. Di siya katulad nung ano. Hindi siya katulad ng C1 ko dati na masakit sa katawan na bibiglayin ka. Sarap. Nakakabit naman yung mic ko, no? Minsan sobra excited sumakay sa big bike eh, nakalimutan ko na ikabit yung ano, yung kable ng mic. Sarap.
dito, may hams dito eh. Yan na nga, whoopya. Whoopya. Mabuti, ay putya, aray ko, ang daming bato. Kaya pala tuwang-tuwa yung mga vlogger dito sa Z900 kasi ang sarap talagang sakyan. Ang sarap niya talaga. Hindi porket ito yung binablog ko eh, di ba, pura papuri na. Sa totoo lang talaga eh, masarap talaga siyang sakyan at sulit talaga yung bilhin nyo rito o may mga Z900 din kayo. Sulit talaga siya. Ang sarap niya talaga. Hindi siya mahirap sakyan. Chillax talaga, chillax. Saka ano, magaan siya eh. Magaan yung motor. Saka parang ano, parang dali niyang i-maneuver o ano siya, nimble. Hindi katulad nung Z1000 ko dati na 2015 yata, 2015 model. 2016 yata oh. Na parang ano, ang hirap kunyari pag bigla mong naano yung piga yung throttle na bigla na lang parang maharurot, alam mo yun, o bigla ka na lang gugulatin. Pero ito kasi hindi ko na-experience yung mga ganun eh, ha? Bigla ka parang mapapasubsob. Ayan, hirapan ako yun, hindi niya ako pinapahirapan kumbaga. Sa mga long rides okay na okay. Ang ganda na Altis oh, lowered pa. Ito mahirap dito, may nagkakarere oh. Tama po ba to? Dito nagkakarera sa public roads. Mga kinuukulan, dapat po ba na dito sila nagkakarera? May permit po ba yung mga ganyan? Kasi ilang beses din ako dumadaan dito eh, minsan talaga may mga nagkakarera ng bikes. Tapos pag yung ibang sasakyan eh napapadikit sa kanila, nagagalit to yung mga nagbabike. So parang wala naman sila sa tamang lugar. Hindi ako against sa mga nagbabikes no, mga kaibigan din natin yan, mga kapatid din natin yan, mga kapwa natin na ka-share sa kalsada. Pero di wala po alam kung tama ako no. Pero parang wala po sa lugar eh, di ba nagkakarera tapos paunahin sila. So, ako na nga yung tumatabi. Sumigaw pa. Nasigawan pa yata ako, sabi tabi. Eh paano naman ako makakadiretso eh, may nagpabike sa harapan ko, di ba? Kung tinatry ko siyang i-throttle, parang tigil na tigil siya eh. Kasi naka-rain mode tayo. Ganun pala yung rain mode. Pero padang kita parang tinitigilan niya na kunin power niya sabay diretso. Kaya yung rain mode. Oh, tata, sama natin isa. Ay ay ay. Mainit na. Ako'y nagugutom na at sumasakit ang aking sikmura kasi hindi ko nakain yung agahan ko sa bahay. Next time mamotorin ko yung Bicol pag maganda ang panahon, mamotorin natin yan. Ang sabi maganda raw yung mga kalsada na madadaanan, di naman ganong
mahihirap o hindi naman ganun kapangit katulad dito sa Manila, at mag-enjoy ka raw, lalo na pag nadaanan ko na raw yung mga bituka, parang bituka ng manok. Mas may thrill pang dumaan dito sa Masikip kaysa doon sa Molino Boulevard na maluwag, kasi pag nag Molino Boulevard ako, mabilis ako makakauwi, so tapos ng big bike. Pero pag dito dumaan medyo matagal-tagal para mas may enjoy ko yung pagdi-big bike ko. Kahit mabagal ang takbo, nakaka-enjoy pa rin. Next week medyo maluwag na ako yung schedule, at sana makapag-ride tayo sa medyo malalayong lugar, at medyo nakakasawa na at paulit-ulit na lang ako nagpa-vlog dito sa Manila, sa Cavite, sa Makati, paulit-ulit na lang. So sana next week makapag-ride naman tayo, makapag-vlog tayo ng mga lugar na di masyadong napupuntahan ng karamihan, o lahat naman tayo di naman tayo ganun madalas naglalakbay kung saan saan, diba? So kahit paano, para ma-share ko sa inyo yung iba't ibang mga magagandang lugar at tanawin na pwede nating mapuntahan gamit itong mga motor natin. Ang isa sa pinakagusto kong puntahan yung Daang Katutubo sa may Pampanga ba yun, o Pampanga, Pangasinan. Basta napakaganda ng kalsada, napakaganda ng tanawin, walang masyadong puno kasi parang mga Toyota, siguro dahil sa mga puputo ng puno. Pero pag nakita nyo yung lugar na yun, yung mga kabundukan kulay brown o orange o whatever, pero dahil nga sa wala masyadong puno, para ka nasa ibang bansa, no? Diba? Para ka nasa desert. So yun yung isa sa mga gusto kong puntahan. At mga kaibigan, at huwag niyo po sana kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At huwag niyo rin po sana kalimutan i-hit ang notification bell, at sa gayon magkaroon kayo ng mga bagong information sa mga susunod nating video, mga kaibigan. Kita-kits sa next vlog, at peace mga kaibigan. Ciao.